finished project dito po sa 3 hectares. So sa pinaka main farm, tapos sa ito pong square meter. So dito itatayo yung kanilang karagdagang security. Na-prepare kasi ito, papaayos pa itong 2,000 square meter na to. Kaya ba pelipad ng anak? Good morning. Eh mga boss, pinagawa na natin ng temporaring gate itong binuksan natin dito para meron pa tayong security. Walang temporary lang naman po ito. Steel matting or wire mesh. Okay, ngayong araw pupunta tayo sa Nueva Ecija sa Bacod project. Ang pagtatapos ng Bacod project. Saturday ngayon, no? Payday. Silipin natin yung mga nagbabakod muna. Ayun, nagbabakod dito sa farm. Tapos ito po yung pinatambakan ko na to para yun yung binabara kong paggawa ng dito, yung bodega, para na nga hindi na abutan ng tubig pagka bumaha, kasi kung meron tayong mga materials dyan, so abutan ng tubig, baka mga lawang lang. So yun, ayun na sila, sa mga lahati na dito sa dito sa right side. Mas mahaba po yung rito, yung dito yata nasa 100 meters yan hanggang doon sa may yan na yun sa may mohon. Dito nasa halos sa 86 yata, kung di ako nagkakamali. Pag ganyan po kasi pa-island siya. Ayan, bago tayo magpunta rin mga boss, panoorin nyo muna yung yung pong video clips simula po nung inumpisan namin tong Bacod project hanggang ngayon na pagtatapos niya, before and after. So panoorin muna natin yung starting namin dito sa project habang nasa biyahe tayo papunta ron. So i-start po namin to ng January yata, January, February, March, April. Halos sa January, February, March, April, anong tangi ni? April, ang petsa ngayon pare? 18. Halos 3 months din may get. 3 months ba? Check ko po yung video na kung kailan ko in-upload para malaman ko kung kailan namin in-start to. So ayan, panoorin mo natin. Ayan mga boss, ito po yung lote na babakuran namin. So shoutout kay Boss Kevin tsaka kay kay Ate Maylin. Ayan, ito po yung lote nila. Wala, nabili po nila to dito sa Nueva Ecija. Nasa 3 hektarya ang lote na to. So ang gusto nilang mangyari ngayon is bakod muna yung gagawin. Ayan, hanggang doon po yan, hanggang doon sa may na yun, mga halaman na yun doon. So tira natin. So ang gagawin natin ngayon, site preparation, gagawa ng temporary barracks, and then i-clear niya yung dadaanan ng linya ng perimeter fence. May mga moon naman po kasi ito. So nung pagpunta po namin dito last week, may mga itik po rito. So yung mga itik na yun, hindi po sa owner yun. Actually hindi nga alam ni owner na nilagyan ng itik to. Kung alam na nila or sinabihan lang sila, hindi po sila papayag dahil nga napakabaho ngayon. Ayan yung iniwan na ng mga itik, napakabaho dito. Tapos yung tubig nitong fish pond naging polluted. Ayan, kung mapapansin nyo, napakaitim ng tubig. Ayan. So yun, ito mga boss, ito pong bakod na to. Ayan, kung
Yung ano na yan, yung may irrigation po kasi sa gilid na yan, patubig. So hanggang doon, which is yung pong ano niya, daan po yan, daan hanggang doon papunta ron. Access yata nung bahay doon yun, doon yung daan sa likod. So daan po yan. So malaki po to ang gagastosin nila dito mga boss, para silang nagpagawaan din ng bahay sa luwang ng lote na to. Biruin yung 3 hektarya. Tapos yun doon pala hindi nababakuran. Yan, nakatipid na sila doon dahil nga may bakod na yung tabing lote. So ang babakuran namin yun lang. Tapos dito yung magiging gate dito sa area na to. So yung sa may irrigation doon, lalagyan namin ng tosang. Ayan, dyan po yung magiging access. Yun din, hahanap po tayo ng tosang nakakasya doon sa may irrigation. Ayan, sinablock shadow pala yung magiging ano din dito. Isa sa makakatulong natin sa pagbabakod. Tapos meron kaming kinakausap na magukay or backhoe. Kasi mga boss, ito pong project na to, halos ang scope of works niya is bakod. So marami po dito hukayan, which is yun yung pinaka mahirap, yung paghukay. Tapos foundation, then CHB, sintada, column, buhos. Tapos ito pala nakapalitada, kamukha nun yung palitada yun. Nakapalitada po to, labas loob. And then yung pong sa pagbabakod pala mga boss, yung spacing ng mga column, maximum po dapat at least 3 meters simula po dun sa sa sentro ng poste. 3 meters, yun po yung standard na distance ng mga poste. Kamukha nun yun sa tansya ko, yung mga 3 metro yun yung kada span. So ang total linear meter pala nito, total linear meter ng babakuran, linear meter po yung haba. For example dito, aabot ng mga, sabihin natin mga 200 meters yan. So 200 linear meter ang haba nya. So nasa 558 linear meter ata to. So kung susumahin, halos nasa kalahating kilometro ang babakuran. Biruin nyo yun, napakahaba nun, napaka nya, luwang. Ayan, dito po siya magkaka-access. Ayan. Ito lalagyan po namin ng ng tosang. At least mga po ang gusto ni owner, maluwang. So yung gate niya, magse-setback po siya rito. Hindi rito yung gate. Setback siguro at least mga 3 meters. 8 meters yung pinaka bridge, and then yung gate 6 meters. So nakaganyan siya para hindi mahirapan pumasok kahit yung mga truck sa mga kapasok. Yan, dito po yung tinuro ni owner na access niya sa area na to. Yan, ginibra na namin to. Tatamaan po kasi to, magigiliran tsaka magigibaran talaga yan. Yan na po yung yero tsaka mga tubo. Kasya ya? Meron sa lugit na 2x4 sa gitna yun, sa gitna ng 2 unit. Bago pa yan, bagong yero pa yan, long span. Puro lata rin, 10 yata to. Yan, mga boss. Hindi na mahirapan dahil meron na pong nakatayo doon na poste. Alambring nga lang dati po to, kulungan ng baboy. So ayun mga boss, okay na. Tapos na yung kulungan ng baboy. Kulungan ng baboy, baraks. So bukas is another day na. Okay. Oras na. Okay, uwi na. Let's go. Ayan na mga boss, nandito na tayo. So ito na yung project, bakod project. Ano pala, January 17 po namin in-start to.
So January, February, March, April. So alas tumagal siya ng 3 months. And ito na semento na yung ano, yung pinaka driveway or bridge nila owner. Ayan. Alas ito na lang, ito naman po yung ano, additional na pinagawa nila. Hindi po kasi kasama sa ano to, sa contract. Bale, perimeter lang po yung or bakod lang po yung kontrata dito. And then dalawa po yan, naglagay din kami dun sa kabila. Ayan. So ang bakod pala na to mga boss, ang ano niya, ang height niya isa nasa 2.4 or 8 feet simula sa natural ground. Hindi pa po kasama yung nakalubog. Nakalubog po namin isa alos sa dalawang hollow CHB. Tapos yung kanyang CHB, ginamitan natin siya ng number 5 or the 5. Tapos sa 12mm yung mga rebar ng mga poste. Tapos ito, ito rin isang bridge na pinagawa nila owner. So hindi pa namin sinemento to dahil hindi pa po kompakto. So mas maganda kung madadaanan muna ng mga truck to para makompact siya bago natin i-concrete. Bagong tambak lang kasi to. So mas maganda yung masiksik muna. Hindi katulad dun sa kabila. Yung sa kabila nasiksik po yun. Alas doon dumadaan yung mga deliveries namin kasi that time na ginagawa namin to. Ayun na siya. Yan dun. Yan. Haba niyan. So finish na. Bale yung bahay dito under ano pa, negotiable pa or inaayos pa po nila yung ano, yung plano. So susunod po natin yun, kaya lang di pa po ngayon. Pagka natapos na yung plano, yung house plan. Tapos yung gate. So meron na ring design na sinend sa akin si ate para dito sa gate. Tsaka doon sa kabila. Sa kabila ordinary lang naman. Dito lang yung medyo may design. Dito po kasi tatayo yung bahay. Naka-subdivide po ito ng 2,000 square meter. Shit. Oh. Tapos na. Paano? Oh. Tapos na. Tapos na. Next project ulit. Next project. Tapos si Baobaw nanganak na. Yung pong aso na dinala ko dito. Dadaling ko na rin itong mga bibi dahil wala akong maiiwan dito eh. Yung bibi namisa ng isa. Yung isa, so dadaling ko na dahil wala pa. Yun nga po, walang mag-aalaga dito. Si Babaw ito nanganak na. 6 daw yung anak, yung dalawa nadaganan niya, namatay. Abaw, yun na anak niya oh. Si Babaw oh, babae, lalaki, maganda lalaki, parang hindi na dumadami. Lalaki, 4 pa yung natitira. Ito lalaki. Padaday mo. Daddy. Padaday mo ako. Ito ka. Padaday. Daddy. First time pong mga anak rito. Babaw. Yung shoutout pala kay Sir Randy Saya. Yan, shoutout po Sir Randy Saya tsaka sa Manalili family. Yan, shoutout sa Manalili family. Yan, okay na, tapos na. Itong 2,000 square meter, dito po tatayo yung bahay. So paratambakan muna nila to. Tapos pagigiba to, i-clear po ito. Ayan, 2,000 square meter na naka-subdivide. Separate siya sa
magiging farm nila owner. So dito halos tama yung location ng bahay dito sa may fish pan na to. Mas maganda matambakan na to para habang hindi pa nagagawa, at least na nasisiksik, lalo na pagka naulanan. So nasisiksik yung tambak. So bagay pag nag-ukay naman tayo dito, at least dapat lampasan natin itong fish pan na to, yung kanyang pinakapundasyon, kung mataas yung bahay or kung bungalow lang naman. So dapat pa rin na kailangan nating lampasan itong malambot na lupa na yan. Yan pala sila ate. Ay mga boss, okay na, turnover na tayo. Nandiyan sina boss Kevin tsaka si ate Maylin, ang may-ari at ang nagwagi. Thank you. Congratulations, next project. Thank you. Hindi, babalik pa kayo dito. Meron pang papayos si boss Kevin, di ba? Yeah. Oh. Yung pa. Saka yung gate, gagawin pa yung gate dito. Hintayin lang po namin kuryente. Tapos yung bakod na walang kuryente. Salamat kay Blue Eti. Blue Eti. Brought to by Boss Bag. Lumul na. Lululyal ya. So ayun mga boss, finish project. So bukas mag-ano kami dito, pull out. Bukas na po yung pull out. Half day lang sila ngayon. Papapagyan na natin yung barracks. Okay. Ayan, pauwi na po tayo. Finish project. Yan pa pong kasunod ditong project na to. So soon ang Capares Builders din ang isa sa, syempre para hindi rin mapakante yung mga tao ni Capares. Abangan nyo po ang next project ng Capares Builders. Ayan, nandito na tayo. Ayan, diskarga na itong compactor tsaka yung mixer. Andali, tulungan ko kayo. Bulong ha? Baka malaglag. Kung ikaw magkano dyan, Simon. Hindi. Ikaw malaglag. Sige. Tigil ha? Sige. Sige. Dahan-dahan. Ay! Doon na sa may... Ayan mga boss, order na rin ako ng semento, 50. Okay na, ayan, meron na tayong okay na itong ating gate. At least meron po tayong security pa rin. Open po kasi dito sa likod. Ayan. Diba? Tapos ito na yun. So, pwede nang assemble ulit yung dito, yung bodega. So yung safety na po yan, hindi na maano yan, hindi na babahain yan. Parang nandun pa yung yung tent. Silipin lang muna natin tong kanilang inuhukay. Halos makalahati na. Okay. Poste muna ipapatayo ko, tapos pagka natayo na yung poste, so yun ang mga wall footing para sa asintada. So yun, kita po tayo bukas sa next upload. Ito na yung Hollow Blocks D5. The next day. Good morning. Mga boss, ito po yung kadugtong ng video natin kahapon. Saan tayo ngayon? Ngayon po namin ipo-pull out yung barracks doon. Gigibayin na po namin. Kahapon kasi half day lang sila, so hindi rin natapos baklasin yung barracks. So ayun, ngayon sama natin sila Tata, sila Margar. Dalawang sakyan tayo para matapos ngayon, mahakot yung mga tubo doon, mayero, mga forma.
Nagdidilig. Didilig muna ng tanim. Yes. Ito yung tinanim ko. Ano na to? 2 weeks na yan. 2 linggo na. Pero nabali. Sa'yo mo maigi eh. Ano, tuyo yan. Tapos si Babaw pala di ko pa nakuha kahapon. Yung pong aso na alaga natin doon na nanganak. Iniwan ko. Nandun naman daw si father kahapon. So talikan na lang natin ngayon. Kahapon kasi puno yung sakyan. Wala na siyang, hindi na siya maikakarga. So ngayon dadala tayo ng kulungan para makuha din yung mga anak niya. Ililipat ko muna siya rito. Okay, nandito na tayo. So umaga pala nilang binaklas. Naka-Paris Builders itong Tarax. Sasakay na lang natin. Finish project. Yun. Wala. Ayun oh. So itong dati pong to, kulungan ng baboy. Pagigiba na rin ni owner to. Itong kulungan na to. I-clear po ito. Tapos pantatambak doon sa may fish pan yung mga pinagbasagan. Ayo pa, pelipad ng anak. Dito tsura nga na, may palob. Lakbang yung paano na tayo? Yan si Babaw. Baw, okay lang dyan, Baw. Ay, mga anak niya. Oh! Okay na. Bye-bye, kapares. Thank you. See you in the next project. Tara, thank you, Father. Sabi mo na sa kanila na. Okay na. Pagka na yung ating mga gamit. So yung karamihan po dyan, lilipat din yung mga na yan. Gamit natin.
mga boss, okay na. Turnover na tayo. Nandiyan sina Boss Kevin tsaka si Ate Maylin, ang may-ari at ang nagwagi. Thank you. Congratulations, next project. Thank you. Hindi, babalik pa kayo dito. Meron pang papayos si Boss Kevin, di ba? Yeah. Yung pa. Saka yung gate, gagawin pa yung gate dito. Eh, hintayin lang po namin yung kuryente. Okay. Ayan, pauwi na po tayo. Finish project. Yan pa pong kasunod ditong project na to. So, soon. Ang Capares Builders din ang isa sa, syempre, para hindi rin mabakante yung mga tao ni Capares. Abangan nyo po ang next project ng Capares Builders.